Yan mga kaparmers, hinahakot na yung buhangin. Ilaw na buhangin. Yung Rizal, papunta sa loob. Kuha ko ng pala mga kaparmers dahil magbubuhos tayo dun sa tindahan na ating i-open. Tulad ng aking sinasabi, hindi pa matatapos itong buwan, magkakaroon na ako ng isang magandang shop na para bang napaka-elegant ng ating shop. Wow, elegant. Makikita nyo na lang mga kaparmers. Nakita nyo naman, simula sa umpisa, yung ating shop, lumang bahay, masalimuot, sirang-sira. Pero gagawin natin elegante ang datingan. Pwede nyong kayahin mga kaparmers. At ito lang ang masasabi ko sa inyo, malaki yung kitaan. Hindi ganun kapagod, enjoy pa, malaki ang kita. Basta't marulong ka lang dito mga kaparmers, siguradong malaki ang kita. Dahil ang isang item, maaari mong bilhin ng 20 pesos. Tapos may bibinta mo yan ng 100, 150. Pero ako mga kaparmers, ang aking target, ibibinta natin ng mas mababa. Sabi nga ng aking amo, huwag mong isipin yung ngayon, isipin mo lagi yung future. Kasi kung mura yung ating binta, sakto lang yung ating patong, yung ating mga customer babalik ng babalik, at maaaring makapagbigay pa sila ng customer, makapagsabi sa kanilang kamag-anak, kaibigan, na doon sa shop na yun is mura. Tama nga naman ang sabi ng aking amo doon sa Qatar. Sabi niya, huwag mong isipin yung ngayon, isipin mo lagi yung future. Isang truck ang dala mga kaparmers, napakatibay. Busy tayo doon sa ating shop. Mayroon din nagtatrabaho dito sa ating munting farm, hinahakot lahat ng Rizal. Ayan mga kaparmers, tinakpan namin ng buhangin, tapos yung ibabaw buhos. Papantayin namin yung simento na ito kasi itong isa naka-elevate ng konti. Ito na yung ating ginagawang shop, malapit na mga kaparmers. Pangit man sa yung paningin, pag natapos ito, pangit din. Nagkamali ako ng order. Dapat kursan yung aking orderin. Ready mix yung aking order. Tulad dito sana yung aming orderin. Ayan. Ang ginawa ko, ito yung buhos, ito yung panambak. Pag natapos yan, hindi na yung makikita yung mga butas na yan. Tapos dito na part na ito is salamin. Ayan na mga kaparmers, simula na. Ito ang problema ngayon, walang ulan pero grabe yung init. Ha? Kumain. Atol birthday. Ganay. Post na yung ano na ito. Ito na yung ating update sa ating ginagawang shop. Ito yung ating bubuksan na bagong negosyo mga kaparmers. Pinapantay natin yung simento para mas maganda at sigurado hindi pumasok ang tubig. Isang maaraw na hapon mga kaparmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Napakasarap ng araw na ito dahil nga buong araw hindi umulan. Sana magtuloy-tuloy na para maging tuyo na yung ating daanan, makakapasok na yung ating motor dito. Sana tuloy-tuloy na ito.
galing ako dun sa ginagawa kong shop mga ka-farmers, mayroong improvement, tuloy-tuloy, kabilaan yung ating trabaho. Pero nagpo-focus muna ako ngayon sa aking shop na ginagawa, kasi sa tingin ko yun yung magbibigay sa akin ng pera. Habang hindi pa nagbibigay ng pera yung ating farm, yun muna yung ating panawid bills kung tawagin, pangbayad sa monthly na ating kinukonsumo. Meron naman tayong munting sari-sari store, okay din naman. Pero para sa akin, mas mainam yung bago nating negosyo na itatayo, dahil nandoon mismo sa pinaka-highway, nandoon sa maraming tao. At ang aking market mga ka-farmers, Leyte Samar. Ayan, isang maliit na tindahan, pero pwede tayong makapag-deliver anywhere in Leyte and Samar. So hindi po ito isang maliit na negosyo, maliit na tindahan, pero para sa akin isa itong malaking negosyo mga ka-farmers. Kaya kung gusto nyong malaman, papakita ko sa inyo sa susunod natin na mga video. Ang kitaan dito ay maganda. Experience lang ang kailangan, hindi mo kailangan mag-aral. Maaari kong ibahagi, i-share sa inyo paano kumita sa ating bubuksan na bagong negosyo. At ang puhunan, hindi kalakihan. So, nandito ako ngayon dahil wala yung aking brad para mag-prepare ng pagkain ng ating mga alaga. Yung mga rice hull mga ka-farmers, nandito na nakatambak. Kaso nilagay dito sa pintuan. Wala kasi ako dito kanina kasi busy ako dun sa shop na ginagawa. Dito mga ka-farmers, nakita ko sa Thailand, pinapakain nila sa mga heritage chicken. Try natin kung totoo nga na kinakain ito. Ito mga ka-farmers, napakarami pa naman ito sa gilid ng daanan. Nako, ayan ka naman eh. Kinakain nga nila. Pasaway itong isa mga ka-farmers, oh. Ito yung mga pasaway. Kay! Ito lagi yung mga pasaway na manok. Hindi naman pasaway. Mga sweet pala. Ayan, ayan na. Ayan na. Gumaya na yung iba. Sige, sino pa? Ayan. Yung ginagawa nila sa may-ari. Yan sila. Maganda itong pang-snack mga ka-farmers. Hindi ko lang alam kung maganda ito sa ating mga alaga. Nakita ko lang sa Thailand mga ka-farmers. Ginagawa nilang pang-snack sa kanilang heritage chicken, sinasabit, pinagtutulungan. Pag isabit mo yan sa kanila, maghapon yan ubos. Pero hapon na, kailangan na natin magbigay na ang kanilang pagkain. Ayun na, pinagtulungan na mga ka-farmers. Nilagay ko sa baba, pinagtulungan. Kahit daw ng saging, ilagay natin dyan, tutukay nila yan mga ka-farmers. Marami naman tayong dahon ng saging, tinatapong ko lang dun sa gilid pag nag-harvest tayo ng puno ng saging. Mas mainam pala na yung dahon ilagay natin dito para mayroon silang libangan habang hindi pa tayo nagbibigay ng pagkain.
Ito pa, saan pa? Ito yung pinakamahirap na part mga ka-farmers pag nagpapakain tayo. Baka maapakan. Masarap sa pakiramdam na dumadapo sila sa atin para bang napakalambing ng ating mga alaga. Kaso nga lang, minsan nakakamot tayo or nagagalusan yung ating malarusas na balat. Malarusas mga ka-farmers ha. Tinik lang rosas mga ka-farmers ha, hindi yung bulaklak. Dito. Yung isa nasa labas dahil pasaway. Pagbukas ko ng pintuan, lumabas mga ka-farmers. Ano, hindi ka makapasok? Tayo. Napansin ko mga ka-farmers, yung pinakamatibay ng resistensya, itong mga black astro rope. At sila yung matataba. Mas magana silang kumain mga ka-farmers. Hinawakan ko yan lahat. Mas mataba sila kaysa sa ating mga Rhode Island Red. Itulyukan kayo. Meron tayong dalawa na pareho. Nakapangos. Ito yung pinakasiga dito. Mayroon itong tatlong kulay na babae. Kaso, nasuffocate, namatay. Sayang. Ang pinaka number 1 na pinanghihinayaan ko, yung tatlo na namatay. Ito yung titra. Ganda dito. Ito ay imported ho ito mga ka-farmers. Kahit walang lalaki, kaya nito mag-produce ng mga itlog. Basta't layer ang ating ipapakain. Grabe. Ngayon pala ako nagpakain, sobrang busog na. Ang lakas itong kumain. Basta layer feeds ang ibibigay natin sa kanya, malakas mga itlog yan. Magandang pang-introduction ho yan. Tama na. Para ito sa mga native. Buwawala yung ating mga alaga oh. Mga gutom. Kailangan na sila makakain. Relax lang, relax. Lahat makakakain. Parang mga agila. Lalakas lumipad. Relax. Yan. No. Grabe. Pahingi ako para makakain ng lahat. Dubuhin natin mga ka-farmers. Sa Thailand ka-farmers, grabe, special para sa kanila yung Muscovy duck. Mas mabenta sa kanila yung Peking duck, Muscovy kaysa sa manok.
ang kagandahan sa Muscovy, ang kagandahan sa Muscovy mga kaparmers, kaya niyang maglimlim ng kanyang sariling itlog. Kulang pa. Ito, snap. Panghimagas nyo. Kainin nila yan mga kaparmers. Kainin nila yan. Yan yung ating ginagawa mga farmers. Naghihiwa tayo ng puro ng saging. Sa umaga, binibigay natin. Pagdating ng hapon, pagbalik to, halos wala na. Yung gitna, yun yung favorite nila. Dadahan-dahanin nilang kainin yan. Lalo na ito. Ayan. Yung malambot na parte na yan. Ayan. Yan. Yung iba kasi busy pa dun sa pagkain nila. Pero pag naubos yun, dito yung pupunta. Ayun o, mga busy pa. Tapos na kayong kumain para sa Peking duck ito. Oops. Sino muna? Yung mga maliliit muna. Ayan. May maipit. Kanina, meron tayong kanin na panis. Binigay natin sa kanila katulad yan. Ubos na kasi ang lalakas itong kumain, malalaki na. Yan, tama na yan kasi marami na sila nakain na kanin na panis mga kaparmers. Ayos lang yan, malalakas naman yung kanilang resistensya. Hop, dito. Ikaw, ba't nandito ka? Gabi na mga kaparmers. Katatapos ko lang ng aking gawain dito sa ating farm. Ano? Sa ating camera, klaro pa. Kasi itong ating camera, kahit madilim, kayang paliwanagin. Yan mga kaparmers, ha? Klaro, no? Na madilim na. Kung muna iuwi, tumambay muna ako dito sa ating farm upang makapag-relax. Muni-muni, isip-isip kung ano yung gagawin. Ano yung gagawin bukas para mayroon tayong improvement. Sa araw na ito, marami yung nangyari, pero hindi nyo lang nakikita lahat kasi hindi ko naman nabibidyohan. Nag-flooring kami doon sa ginagawang shop. Kasama ako sa nagtatrabaho. Makikita nyo sa video, hindi ako kasama sa nagtatrabaho, pero once na pinatay ko yung camera, isa din ako na nagpapala, naghahalo ng simento. Kaya masasabi ko talaga mga kaparmers na lahat ng aking magiging achievement ay talagang pinaghirapan ko ito. Kahit meron akong pera mga kaparmers na nakatago,
hindi ho ako umaasa. Kasi ang pera mga ka-farmers, pag umasa ka lang sa pera, mauubos din yan. Kailangan sipag at tiyaga at kaalaman na rin para magawa natin yung ating mga pangarap o mga project. Siguro mga 2 to 3 months, ayan, maganda na yung daloy, smooth na. Matatapos ko na rin yung shop na aking talagang gustong may tayo. At yung ating farm, siguro naman yung ating triangle house within 3 months, tapos na yun. Ang inaantay ko talaga yung ating shredder na mapaandar natin. Kaso nga lang, tulad ng aking sinasabi, hindi pa tumatawag yung Toyota. Kailangan ko yung aking sasakyan mga ka-farmers, dahil nga yung wire na kukunin ko sa Dorel ko, napakahaba nun. Kailangan ng sasakyan. Kaya hanggat di pa dumarating yung sasakyan, hindi pa ako nag-a-apply kasi wala akong kakargahan. Pero once na dumating na yung sasakyan, ipakuha na ng Toyota, ayun, mag-a-apply na ako mga ka-farmers. At magiging smooth na at madali na yung paggagawa natin ng organic na pagkain ng ating mga alaga. So paano mga ka-farmers, nandito na ako sa kalsada, nandito na ako sa aking motor. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless po sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewer. Mabuhay po kayo mga ka-farmers.